leopards and Opo, continue po. leopards and lions na mga opposites talaga na yung leopards and lions are mga predatory at saka itong mga lambs and goats are the prey na pagkalaban talaga tong dalawa pero sa kingdom na irurule ni uh, Yahushua Hamashiach ay magkakaroon sila ng peace and harmony. Um, uh, Yun lang po ang nasabi ko, Brother Dan, na in that sense na yun na nga ang lambs and goats will represents the predatory empires like the Hmm. Assyrians and Babylonians, and the Opo. lambs and goats would be the small defenseless nations. Na in that sense, Yahushua will rule over the Arats in such a way as to end conflict between countries. O yun ang na ano nila ang nakita nilang meaning dito sa changes sa pagkakaroon ng parang imposibleng mangyayari na magka magkasama ang mga Oo. fierce animals at saka yung mga innocent and um, like lambs. Oo, oo, Um, oo. Yun na nga kasi ang lion and wolves represent dangers and aggression, while lamb and Opo. goats symbolize vulnerability and innocence. Ang coexistence ng dalawa, opposites created a powerful picture of reconciliation and harmony. Yun lang po, Brother Dan. Okay. Ah, So, Will maganda na I po. make a comments also? Yes, sandali lang, Sister Yeah. Pacheo. Let me make some connection muna. Okay, that's a good point kasi uh, may mga significance or may mga kahulugan itong mga predatory na mga animals, no? O who seemingly sila yung mga dominant, no? Sila yung controlling doon sa mga animal kingdoms, di ba? And I agree na it speaks of these powerful nations who dominates and who also use their power to destroy and take advantage the small ones. Wala akong problema diyan sa pag-unawa na yan. But I also look at it na sa paghari ni Yahushua, yung changes na mangyayari, mga kapatid, ay hindi lang makikita natin sa politics or sa governance or sa mga rulers, kundi makikita talaga kahit sa mga nature. Yun ang aking pananaw dito. So, while it is true na the effect of his rule uh, change even the bad leaders, even the corrupt nations, but it also includes even the arats, the animals, the living things, the living being. Magkakaroon po din ng mga changes. So, yun ang aking pag-unawa dyan. I consider it as both, mga kapatid. Let's welcome Sister Ahaba. Mm, Cheo, you have something to add. Go ahead, po. Yung additional po, iba ang pananaw ko kasi yung sabi niya dito sa verse 2, this royal branch will be gifted with these qualities such as wisdom, rock of wisdom, understanding, counsel, and might, rock of knowledge, and the fear of Yahuwah. Hmm. So what I was thinking, I thought, yun ba ang 1,000 years or millennial rule of Yahuwah? Yung sinabi ni, yung mga predatory, magkasama-sama sila? Is it refers to the 1,000 years or after the millennial? Okay. Yung unang nabasa mo, sister, it refers kay Yahushua, paano siya mag-reign. Okay? So Mm, yung tanong mo na yung mga predatory, yun ba mm. ay tinutukoy dito yung time ng millennial. Because Okay? there's peace on earth, there will be peace on earth. Yes. So I would say,
posible, sister, kasi kung i-connect natin dito sa Revelation, no? Sa Revelation chapter 19 o chapter 20. Ah, kasi kapag sabihin natin na millennial, yun ng 1,000 years, di ba? Yeah. Mm-hmm. Na ibig sabihin, dahil naikulong si Satan sa panahon na yan, di ba? Sa millennial, Satan ay naikulong. So therefore, wala siyang kakayahan na mag-influence ng mga tao, okay? So dahil nakakulong siya for 1,000 years. So malamang pwede nang mangyari yan, sister, sa 1,000 years and then after the 1,000 years as well. Tuloy-tuloy na yan. O kasi sa 10, sabi niya dito, in that yom, in that day, the root of Yashai, who shall stand in as a banner. Apa. He will be the one to lead the people. And 11, sabi naman dito, in that yom or day, Yahuwah will extend his hand yet for the second time to recover the remnants of the remains of his people of Israel. Tama. So, ito na yung tinatawag, sister, na ito na yung pagbalik ni Yahushua sa second time na kung saan, o di ba, kung naalala niyo, meron tayong napag-usapan noon na second Exodus, di ba? We talked before, no, about second Exodus. So ang tanong, ano pala yung first Exodus? Yun na nga, ang first Exodus is yung pag-exit nila mula sa Matsaryam. Okay, which is nabanggit dito sa nabasa mo na. And then, may sinabi dito na this will be the second time. Na kung saan, ano ibig sabihin ito? To recover the remnant of His people. So, ibig sabihin, kailan mangyari itong second remnant o second Exodus, kumbaga, ito yung mangyari sa pagbalik ni Yahushua. Na kung saan, nabanggit ito kanina na yung tribe of Yehuda, from the four corners of the Harats, di ba? Yes. They shall regather. So kaya magiging second Exodus na siya. But that will only come when the Messiah, Yahushua, comes for his reign. For the second time na pagbalik na niya. That's a During the millennial, Brad, or after the millennial? Mag-upisa. Kasi yung pangalawang pagbalik niya, sister, mangyari na rin po yung 1,000 years. Apa. So, he comes first, he comes the second time, and then diyan na magsimula yung 1,000 years. Okay? So, yan po ang, kung tingnan natin yung Book of Revelation. Mag-umpisa yung millennial, mag-umpisa yung 1,000 years at the second coming of Yahushua. And then, yun, tuloy-tuloy na po yan. Okay, good. Very good question. Very good interaction. Meron pa bang additional na mag-share? Mga kapatid? Anyone else? Please kindly unmute lang po and then share. May share po ako. Go ahead, Brother Dimitrio. Go ahead po. Yawa Barak. Sinabi dito sa chapter 11 na may shalom talaga ang mundo. Opo. Pero sa panahon natin ngayon, hindi tayo mag-asa ng shalom. Kasi nandito pa tayo sa magulo na mundo. At ang sinabi dito sa chapter 11, 1 to 9, sinasabi lang dito, pero mangyayari talaga ito sa Isaiah chapter 65. Okay pa. Yung Isaiah chapter 65, verse 17 up to 25. Tama. Talaga, at kung tingnan man natin yung Revelation, yung sinabi ng Revelation kanina, at talagang makatotoo ito na mangyari. Pero mangyari ito na wala na yung mga masasama sa mundo. At ito ang sinabi ni Yahushua, ni Yahuwah, na gumawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Opo. So, ang ibig sabihin
ng Blessed 11, chapter 11, mangyayari ito sa panahon ng peace na, yung wala nang mamasasama. Yun ang, kasi kung tingnan natin basahin natin yung chapter 11, at saka basahin natin itong chapter 50, 65, walang kaibahan. Papa. Ganun pa rin. So, para sa akin, ang tinutukoy dito sa chapter 11, yung darating na shalom sa mundo, na wala nang mamasasama. Yung balik na talaga ni Yahushua. Papa. Tingnan mo yung chapter 65 at saka 17 at 25. Walang kaibahan. At kung ikumpara natin doon sa Revelation, talagang yung sinabi doon sa chapter 11 sa Isaiah, talagang preparation yun sa 1,000 years. Tama, parehas naman sa 65. Tama. Okay. So, good point nabanggit ni Brother Demetrio. Pwede po nyo tingnan mga kapatid, no? Yesaya 66 verses 17, okay? Malinaw po sa verse 17, sinabi niya, 65 verse 17, I am creating a new Shemayam and new Arats, and the former shall not be remembered, nor come to heart. So, ayan po, enumerate dyan kung ano yung mga nasabi. And then, if we look at Revelation, tingnan mo yung verse 25. Verse 25. Wolf and lamb feed together. Lion eats straw as an ox, and does eat snake's food. They shall do no evil, nor destroy in all my Kodas mountain, said Yehovah. So, totoo yung sabi ni Brother Dimitrio na magkapareho sila. But highlight ni Brother Demetrio, yung chapter 11 is preparatory. Okay? But dito sa chapter 66, exactly the same dito sa Revelation kasi new Arats na, new Shemayam and new Arats. But highlight Brother Demetrio na yung chapter 11 is preparatory doon sa tinatawag na 1,000 years. Okay? Kasi nga, mangyari man ang after tribulation. Kasi mangyari po mga kapatid yung let me clarify it, no? Mangyari ang 1,000 years after tribulation. After nangyari ang 1,000 years, saka pa ipababa. Are you following mo, mga kapatid? Tingnan natin yung sequence ng Revelation. Yung 1,000 years ng Revelation, chapter 20 po. Look at chapter 20. Revelation 20 po. And they live and reign with Mashiach for 1,000 years. So ito na yung millennial, okay? 20 verses 1 to verse 6. Okay? 1 to 6, no? O 1 to 7, mga kapatid. And when, verse 7, and when the 1,000 years have ended, Satan will be released from his prison. Okay? Then, ang mangyari kapag ma-release na si Satan, alam natin no na Satan will gather his people, di ba? If you read the following verses again, Satan will gather his people, tingnan mo yung 20 verse 8. And then magkakaroon siya ng digmaan, di ba? He's going to have a fight, a battle against the people of Yahuwah and Yahushua sa panahon na yan. Okay? And then Abba will send fire, and then yun na yung katapusan ni Satan. After niyan, mga kapatid, is following also the final judgment. Okay, tinan mo yung verse 11 ng 20 verse 11. And I saw a great white throne, and him who was sitting on it, from whose face the Arats and Shemayam fled away. No place was found in them. So, sabihin, susunod agad yung 1,000, yung final white throne judgment. After the final white throne judgment, chapter 21 po, okay, ano mangyari? I saw a renewed Shemayam and a renewed Arats.
which is connected exactly doon sa Yesaya 65:17 to 35. So, tama yung interpretation kanina na na-highlight din ni Brother Demetrio. Yung chapter 11 is preparatory po. But kapareho siya sa 1,000 years na mangyari. Okay? Preparatory sa pagdating ng new heaven and new earth. Okay po? So, mas malinawan tayo, no? Yadayawa sa additional na mga paliwanag. Meron ka pang dagdag, Brother Demetrio? Go ahead po. Okay, kung wala nang dagdag, let's hear from others. Shabbat Shalom, Daniel, Sister Sarah, Batchao, Sister Cheryl, Shabbat Shalom, Sister Diana, at Brother Demetrio, Shabbat Shalom sa inyo. Okay pa? Meron pa bang mag-additional? Okay, habang nag-iisip kayo, let me also add here, no? So, kanina, in my introduction, chapter 11, 1 to 16, is Messiah will transform the world. Okay? May mga pagbabago na mangyari. Okay? At yan, sa ating na-highlight na kanina, we are referring dito sa kanyang paghari, pagbalik niya for the second time, and also connecting it doon sa 1,000 years, mga kapatid. So, i-describe natin dito ang verses 1 to 10. Describe the paradise of the Messiah's triumph. Okay? Itong verses 1 to 10, rather, kung basahin mo yan ng chapter 11, verses 1 to 10, dito ma-describe yung paradise. Yung transform na world na kung saan siya po yung maghari. At napaliwanag na kanina, itong roots na pinag-usapan, napaliwanag na ni Sister Bakar Sayao at ni Sister Ahaba na ito po ay tinutukoy dito yung tinutukoy dito ay si Yahushua talaga. Okay? Roots of Yashai. Okay? Root of Yashai. Ang tinutukoy dito ay si Yahushua. Okay? Bakit si Yahushua yan? Kasi kung tinan mo yung chapter 7, verses 10 to 14 and chapter 9, 1 to 7, ang pinag-usapan talaga dyan ay an heir of Daud. So sino yung heir of Daud? Wala mang ibang tutukoy dyan. Ang Messiah. Okay, yung Mashiach talaga ang heir of Daud. Okay? Halimbawa, tinan mo itong shoot from the stump. After destruction of the human evil or arrogant, doon sa na-highlight ni Sister Crosson kanina na chapter 10:33, okay, after destruction noon, yung evil, arrogant, pinutol yung kamay, pinutol yung branch, speaks of evil, destruction, or arrogant, ginamit ang Assyria, mga kapatid. After noon, Messiah as a shoot of twigs growing from the stump, remaining, mga kapatid, mangyari, lalabas na. Okay? Kasi na yung buong trunk naputol man yon pero may stump na naiwan, tapos nagkaroon ng shoot. Okay? At nag-grow yung shoot, at nagkaroon ng twig. So, ano nangyari sa verse 1? Kung tingnan mo yon, sa verse 1, what happened sa verse 1? Okay? Nag-bear fruit. After nag-shoot siya ng ng shoot siya ng growing twig, ano nangyari? Lumaki siya and then nagkaroon siya ng fruit. Okay? It bears fruit. Tingnan mo yung verse 1. Sprout from his fruits, then shall bear fruit. Okay? So, in contrast dito sa human na hari na si King Ahaz, okay, naalala natin no, si King Ahaz, in contrast doon sa kanyang human failure, the son of Yashai
which is Daud, mga kapatid, bears fruit of a new world. At walang ibang tinutukoy dyan kundi si Yahushua Damasyak, mga kapatid. Paano mangyari yan? Yun ang second na tanong. Paano mangyari ito? Paano gagawin itong pag-transform o paggawa ng paradise? Paano mangyari yan, mga kapatid? Sa napaliwanag na kanina ni Sister Ahaba, Batya o dito sa verse 2, the Ruach of Yahuwah. Na-mention po ni Sister Bakara sa iyo. The Ruach or the Ruach of Yahuwah. Okay? Empowered Daud. Kung tingnan natin yung reference natin doon sa 1 Samuel 16 verse 13. Kung bakit naging successful na hari si Daud? Dahil he was empowered by the Ruach. 1 Samuel 16:13. But, kung tingnan mo yung verse 2, mga kapatid, tingnan mo verse 2, the Ruach of Yahuwah shall rest upon him. The Ruach of wisdom, understanding, the Ruach of counsel and might, the Ruach of knowledge and of reverence of Yahuwah. So, i-compare mo yung Ruach na nag-empower kang Daud, tingnan mo yan, mas matindi ang Ruach of Abba Yahuwah na nag-empower kang Yahushua Damasyak. Bakit po? Kasi kung tingnan mo yan, there is what we call the threefold fullness of the Ruach. Ano yung threefold fullness? Wisdom and understanding, di ba? Para saan itong wisdom and understanding? Ang tinutukoy po dyan ay ang kanyang ability to lead. Okay? Ability to lead. Kasi kung wala kang wisdom and understanding, hindi ka maka-lead. So, ibig sabihin, in contrast dito kay Haring Ahas, Yahushua Damasyak, sa pangalawang pagbalik niya, mga kapatid, mangyari is, he can provide better leadership. Kasi meron siyang wisdom and understanding. Okay? At yan ay nabanggit din po sa Yeshayahu chapter 10, verse 13. Okay? Atin na pong nakita yan, mga kapatid. Pangalawa is also counsel and might. Okay? Meron siyang tinatawag na hindi lang siya merong wisdom and understanding, but counsel and might. Malakas siya. Carry out his wise plans. Okay? Saan natin makikita yan? Additional doon sa chapter 9 verse 6. Diba? Sa ating napag-usapan na sa nakaraan. Chapter 9 verse 6. And he shall be called what? The Wonderful, ano yun? Counselor. Diba? So, na-highlight na yan doon sa chapter 9 verse 6. And the mighty Al. Yahushua the Messiah is also called the mighty Al. So yun ang pangalawa. Ang pangatlo is knowledge and the fear of Yahuwah. Okay? Yahushua fulfilled, mga kapatid. Yahushua fulfilled this. Itong tinatawag na knowledge and the fear of Yahuwah. So, talagang makikita natin na kay Yahushua Hamasyak, beyond compare siya ng any human leader, mga kapatid. Bakit po? Dahil nandyan sa kanya yung threefold power and capability of the Ruach HaKadosh, mga kapatid. Okay? So, yan ang ina-expect natin sa pagbalik ni Yahushua. Napakita na niya yan sa kanyang first na pagbalik at sa kanyang pangalawang pagbalik, he is going to use that in full force, mga kapatid. Why? Because he will be reigning. He will be ruling, mga kapatid, sa kaharian ni Abba Yahuwah. Look at verses 3 to 4, mga kapatid. In 3 to 4, ma-highlight natin dito yung kanyang delight shall be in the fear of Yahuwah, mga kapatid. Look at 3 to 4, and shall make his breath in the reverence of Yahuwah, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears, but with righteousness he shall judge the poor, and shall decide
with straightness for the meek ones of the Arats, and shall smite the Arats with the rod of his mouth, and slay the wicked with the breath of his lips. So, paano siya mag-rule, mga kapatid? Okay? Paano mag-rule si Yahushua? Tingnan mo yan, no? Very fair and just ang kanyang ruling, mga kapatid. Kanyang ruling against sa mga disadvantage doon sa mga masasama, makikita natin na maganda ang kanyang pagdala, mga kapatid. Being judge, tama yung kanyang mga decision. Okay? Hindi siya pwedeng magkamali. Mashiach rules over the nations. He defends the weak and kills the wicked with the rod of his mouth, mga kapatid. Paano niyang gawin yan? With the truth of his word. Kung ano yung kanyang mga salita. Okay? Kung tinan mo yung Revelation chapter 1, verse 16, and Revelation chapter 19, verse 15. Yahushua comes with what? With a sword. At yung sword na yon ay his word, his truth, mga kapatid. So talaga, pagbalik niya, he kills the wicked. Meaning, he pronounced judgment and kills the wicked. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Okay? So, look at verse 5. The Messiah is not clothed with trappings of human ego, but it is truly qualified to rule the world. Tingnan mo yung verse 5. Righteousness shall be the girdle of his loins, and trustworthiness the girdle of his waist. So, yun ang kanyang pamaraan, paano siya mag-rule, mga kapatid. Verses 6 to 9, makikita mo dito yung napaliwanag kanina ni Sister Bakar sa Yao. The imagery of this time, mga kapatid, Arat shall be full of knowledge of Yahuwah. Okay? So, mga kapatid, dating pala ang panahon na ang Arats ay mapuno na po ng knowledge of Yahuwah. Look at verse 6. Okay? Verse 6 hanggang sa verse 9, mga kapatid. Look at verses 6 to 9. Makikita natin kung ano yung mga pangyayari dyan na kung saan ang mga animals are in harmony. Yung napaliwanag na kanina, mga kapatid. I don't have to explain it again. Maganda na yung mga point kanina na nasabi. So, ayan. Verse 10, Messiah's rule spread out to the Gentiles. Look at verse 10. Yung pag-rule ni Yahushua, mga kapatid, Messiah, spreads out. Sino yan? Standing as a banner to the people. Unto him the Gentile shall seek, and his rest shall be esteemed. Okay? So, makita natin diyan yung paghari ng Mashiach sa panahon na ito, mga kapatid. It will continue to spread to the Gentiles. Okay? And kung saan ang kanyang presensya ay talagang nandoon po yung esteem ni Abba Yahuwah. Verses 11 to 16, makikita natin dito, gathering of the Messiah's people. Okay, paano mag-gather yung mga sangkatauhan ni Abba? Look at verse 11 and verse 15, marked by his hand. Okay, look at verse 11. And he shall be in that day that Yahuwah puts his hand again a second time. Okay, in order to gather the remnant, mga kapatid. Look at verse 15. Nandyan din, mga kapatid. So, gathering of the people of Abba Yahuwah. Okay? From the four corners of the Arats, mangyayari din, mga kapatid. Balik tayo sa 13 to 14. Ano mangyari sa 10 tribes? Sa kanila ni Aprayam, sa kanila ni Yahuda. Okay? When the remnants are coming back, ano mangyayari, mga kapatid? They will no longer compete each other.
Okay? Wala na yung northern o southern, wala na po mga kapatid. The people of Abba Yahuwah are in uniting force. Okay? Nagkaisa sila mga kapatid. Kaya malinaw po yung explanation ni Brother Demetrio kanina na it really refers to the 1,000 years. Kasi yung sangkatauhan ni Abba ay maging isa under the rulership of Yahushua, mga kapatid. Then, kapag bitawan na si Satan after 1,000 years, Satan will gather his people again. But ano mangyari? The people of Abba Yahuwah are not divided. They join forces with the strong hand of Abba Yahuwah through the leadership of Yahushua, mga kapatid. So, if you look at verses 13 to 14, yan po ang mangyari, mga kapatid. Kaya talagang mananaig si Abba Yahuwah kasi join forces ang lahat ng mga sangkatauhan, lahat ng mga remnants, join forces with the leadership of Yahushua, mga kapatid. Verse 15, Yahuwah will destroy the tongue of the sea of Egypt. Okay? And the river, ano mangyari sa river? Look at verse 15, mga kapatid. Verse 15, and Yahuwah shall put under the ban the tongue of the sea of Matsarayam, and he shall wave his hand over the river with the might of his ruach, and shall smite in the 7 streams, and shall cause to tread it on sandals. So, anong mangyari dito sa river? Yan po ay Euphrates River. Di ba mga kapatid, meron kayong mga napanood na video na yung Euphrates River ay ano po daw nangyayari doon? Is now what? Bumababa na yung kanyang water. Is drying up. Di ba? So, nabanggit din po mga kapatid dito sa prophecy ni Yeshayahu na Abba Yahuwah will destroy the tongue of the sea of Egypt, and he will also destroy the river with the ruach by his scourging breath, mga kapatid. Okay? Ibig sabihin, miraculously, mag-reduce po yung tubig doon sa Euphrates River, mga kapatid. And look at verse 16. Ano po sinabi verse 16? And there shall be a highway for the remnant of his people, those left from Ashur, as it was for Yasharal in the day when he came up from the land of Matsariam. So, ibig sabihin, may mga dadaanan kung saan yung mga remnants, scattered remnants, ay makabalik sila, mga kapatid. So, itong mga na-discuss natin, no? Ang tanong natin ito is this. Kung ito yung prophecy about the future reign of Yahushua, mga kapatid, at his second coming, which naumpisa na sa kanyang first coming. Kung ito yung darating at kung ito yung ang gagawin niya, may mga pagbabago, may mga transformation na mga mangyayari, mga kapatid. Sa kaguluhan ng mundo ngayon, meron pala tayong mga kapatid? May pag-asa tayo. Okay? With what is going on, where there is darkness, when there is injustices, where the wicked nation, the wicked rulers seems flourishing, mga kapatid. There's hope, mga kapatid. Hope that when Yahushua comes again, may mga pagbabagong mangyari, mga kapatid. And aasahan natin na Yahushua is beyond compare to any na mga leader sa mundo, mga kapatid. Not even the anti-Messiah, mga kapatid. Kasi po, yung threefold na na-describe natin kanina, threefold force ng Ruach of Abba Yahuwah, nandoon po sa kanya. At yun po ang klaseng leader na ating hinihintay. Kasi siya po Yahushua po ang ating perfect na leader. So again, what is this message for us? Meron akong tatlong i-highlight, mga kapatid, to answer this question. What is this message for us? Number 1, let the rain continue to spread. Let the reign of Yahushua, let the reign of Yahuwah continue to spread out.
Okay? So paano yun po mga kapatid? Through our testimonies, sa ating mga sharing, sa ating mga posts, sa ating mga uploaded na mga videos and messages. Let us speak out. Let us say it, mga kapatid. Kaninang umaga sa encouragement ni Brother Dimitrio, kung meron ng pagkakataon na somebody will ask us to pray, hindi tayo dapat mahiya. Yan ay pagkakataon na ating i-open up sa kanila. I am a believer of the ancient Hebrew name of Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach. I am going to pray in this manner. Okay? At hindi naman kailangan na mag-approve pa sila. Kasi you have been asked to pray na eh. So you have been asked to pray. So hindi na kailangan na mag-approve pa sila sa inyo. Speak it out in a short manner. Ito po yung aking panalangin. Aba Yahuwah po yung tinatawag kong ating Ama na makapangyarihan. Yahushua po yung naipako sa kahoy. Ang totoo niyang pangalan. Yan po ang aking tatatawagin. So kung meron ganun na mga opportunity, so be it, mga kapatid. Pangalawa is, what is this to us? Looking forward for a complete shalom. Sa na-highlight ni Brother Dimitrio kanina, yung shalom. Sa na-highlight kanina ni Sister Bakara sa iyo, yung shalom. Na kung saan yung mga wild animals no longer become wild, but become friendly with the children. Biro mo yan mga kapatid? Yung children leading these wild animals, ngayon hindi sila wild. Diba? What an exciting day mga kapatid, diba? What an exciting day. Looking forward for a complete shalom, mga kapatid. Na kung saan wala nang mga abuses, wala nang mga corruption, mga kapatid, wala nang mga injustices, but complete shalom. Both in terms of paghari, mga kapatid, ni Yahushua sa panahon na ito. And then lastly is uniting the people of Yahuwah. Yun po pala mga kapatid ang ating hinihintay. Time will come that the people of Abba Yahuwah will unite. Pero ngayon mga kapatid, hindi pa natin nakikita. Meron sigurong kunting mga shade of a light na merong unity. Okay? Pero kung titingnan mo yung mga chat, yung mga group chat mga kapatid, talagang minsan hindi mo na nakikita yung level of love and care for one another, mga kapatid. So, my point is, sa darating na panahon na si Yahushua ay babalik, the people of Abba Yahuwah will join forces. Magkaisa yung lahat, mga kapatid. So, why don't we start now? Work as one, mga kapatid. Work as one people of Abba Yahuwah. With only one mission, mga kapatid. Ano yun? Ipakilala ang kanyang pangalan, i-uphold natin yung Torah, Shaman, Shamar, mga kapatid, and keep the covenant, mga kapatid. Yan po. Yes, sa panahon natin ngayon, magkaiba-iba ang ating mga Shabbat, magkaiba-iba yung ating mga pag-unawa may tungod sa Ama at sa Anak. Marami tayong magkakaiba, yung mga kalendaryo natin iba-iba, mga kapatid, but let's be united in one name. Yahuwah and Yahushua. And let's have only one passion, mga kapatid, na maipakilala at maibahagi ang kanyang Torah, ang kanyang covenant, hanggang sa pagbalik po, mga kapatid, ni Yahushua. So yan po ang nais sa inyo. Anyone would like to add something? What is this message for you, mga kapatid? Go ahead po. May pangungusap ba si Abba Yahuwah sa inyo? Speak it out. Go ahead po. Danny, Opo, Brother Ron, go ahead po. Parang sinasabi po dito sa binasa nating chapter, we must rejoice. Akan. Po tayong magalak lahat. Opo. Dahil hindi po magkukulang si Abba Yahuwah sa pagtupad sa kanyang salita. And lahat po itong nakasulat na to, I personally believe and I believe all of us believe na mangyayari ang mga pangako ni Abba Yahuwah. Kaya dapat ngayon pa lang magpakasaya na tayo. Huwag na nating intindihin kung anong tribulation or whatever tribulation that will come.
Because Abba Yahuwah will keep us safe, will going to deliver us, and His promise will going to happen in His rightful time, in His time na sinabi niya na mangyayari. Opo. So, dapat po na nating ikagalak to dahil meron na po tayong, kumbaga, pinakitaan na po tayo lahat ng pag-asa. Na yung pag-asang po yun na kailangan natin panghawakan. So, ang obligasyon po natin habang nandito po tayo ngayon, na nakatungtong po tayo sa Arats, is maging obedient tayo sa Kanya. Katulad po kanina ng sinabi nyo sa panalangin na hindi kami 100% nakakasunod or we never perfect in following your Torah. But we struggle to be rightful in your eyes, or yung maging yung sa iyong paningin, sa iyong pangunawa, Aba Yahuwah, is yung aming pagsusumikap na makasunod. Kaya lang, siyempre po, nandito po tayo sa magulo pang mundo. Every now and then, madadapa tayo eh. Every now and then, makakagawa tayo. Kaya nga po, ang panalangin, hindi lang po ngayon, hindi lang po bukas, kundi araw-araw, gabi-gabi, o oras-oras ng ating buhay, kailangan nating ihingi ng ano yun. Dahil para tayo magkaroon ng pag-asa sa pangako ni Abba Yahuwah. Kaya po, ang ano ko lang po dito, let's all praise Abba Yahuwah, rejoice His name, and all the promises na sinabi niya sa kanyang Torah, na pag pinabalik niya po dito yung kanyang bugtong na anak, ang ating Masaya, na si Yahusha, is everything will be fine. Kumbaga, wala na pong masakit, wala na pong karamdaman, wala nang tagugtom, wala nang corruption and everything. And everybody will be in perfect harmony with each other. Yan. Napakasarap pong pakinggan nun. And I personally rejoice together with all the brethren na ito po talaga pong itinatanim ko sa puso ko na mararanasan ko po ito, wag lang po akong bumitaw sa Kanya. Yada Yahuwah po. Hallelujah. Okay, what a wonderful practical application and personal reflection by Brother Ron. Meron pa ba? Please unmute lang po and then share something. Ako, Brother Dan. Opo, what is this to you, sister? What is Abba Yahuwah talking? Go ahead po. Noong di pa po ako nagbabasa ng scriptures. Apa? Na nakikita ko na po itong mga pictures nito na yung lion na kasama ang yung picture dito na sinasabi sa Isaiah 11. Nakita ko na po ito sa mga pictures na dinidistribute ng Jehovah's Witness, Brother Dan. Sa isip-isip ko, totoo kaya to na ganung environment ba? Na-question ko lang po yun sa mga nababasa ko tungkol doon sa Jehovah's Witness. Kaya ngayon na nabasa ko talaga sa Isaiah 11 na propesya na ni Yeshayahu na naunang nakaunawa nito ang mga Jehovah's Witness contrast sa mga Roman Catholics at ibang mga grupo. Pero lamang tayo sa kanila, sa mga Jehovah's Witness regarding sa pag-unawa sa scripture kasi tayo na natin ang pangalan, sila hindi. Nanatili pa rin sila doon sa pangalang Jehovah na hindi doon sa Dead Scroll galing, hindi doon sa Tetragrammaton. Although naniniwala silang galing sa Tetragrammaton dahil yung
Ayun ang pagkakaalam ko na galing paniniwalaan nila yung Tetragrammaton. Uh, pero iba lang ang ano nila pagka ano nila sa YH. Sa kanila YH, VH yata. YHWH pero iba sister. Iba ang pagkakagawa nila. Yeah. Kaya mas ano tayo doon. Although Mas lamang nauna tayo. sila, mas nauna nilang naintindihan yung scripture about dito. Pero yung nahuli naman sila doon sa ano sa pangalan. Yun lang po, Brother Dan. Good point, good observation. Added to that, naniniwala din sila na sila'y manahan dito sa lupa. Okay? Ako, Sister Haba, Batchong. Totoo po yun. But ang sa atin, ganito. Oo, naniwala tayo na manahan tayo dito sa lupa, pero yung bagong lupa. Hindi tayo pupunta sa langit. Yes, we don't go to Siamayam. Okay? Katulad ng mga pinaniwalaan ng mga kasamahan natin noon na kapag mamatay ang tao, punta sa langit, di ba? Hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Sunod tayo doon sa sinulat ni Enoch na pupunta doon sa tatlong chamber ang tao kapag mamatay. Place of the righteous, place of the sinners, and place of those who died like the death of Cain. But ito ay nandito lang sa Arats, okay? Doon sa tinatawag na the land of the place of the dead, okay? So, mga kapatid, additional na kaibahan natin sa mga grupo na nabanggit na ni Sister Bakara Sayaw, yung paniniwala na tayo'y manahan dito sa lupa, but yung lupa na ating hinihintay is yung bagong lupa. Okay? Bagong lupa, bagong Jerusalem, bagong Siamayam, mga kapatid. So, yan po, diyan po tayo nagkaroon ng differences, but we are happy, we are grateful kay Abba na nakilala natin yung kanyang totoong pangalan at naging mas malalim pa ang ating pag-unawa sa kanyang mga salita. Yadayawa. Yadayawa, mga kapatid, nothing to be boastful about it. We receive it with thanksgiving, with humbleness, kasi apart from the work of Abba Yahuwah, through the Ruach HaKadosh, hindi din natin ito maunawaan ang lahat nito. Yes po. Anyone else? Sister Cheryl, are you in the work or you wanna share something? Sister Asara, Batchao, Brother Dan, Sister Diana. Go ahead po, Sister Asara, Batchao. Hindi ka namin marinig. Brother Dan. Opo. Okay po. Nag-ano lang, pumasok lang sa puso ko na, yeah, we must be grateful for everything. Magsaya po tayo. Kaya lang kung ang foundation natin ng covenant po ay mapabayaan natin, we cannot feel the real happiness po. Kaya ngayong we are still alive, yung covenant po natin ni Yahuwah ay, yun po ang pinaka-basic, di po ba, Brother Dan? Kasi Yahuwah, yeah, He has a lot of promises to us. Kaya lang, yung mga promises ay makamtan po natin if we have an intimate and covenant po sa Kanya. Kaya yung pag-ano ng Torah, the true essence of covenant po ay yung palagi sa akin mismo, palagi kong ipinag-pray na the true meaning of covenant ay maintindihan ko po na yun ay magawa ko sa kanyang kalooban dahil in this chaotic world, parang yun lang talagang ano mo yung pag may covenant ka sa kanya, andun na yung Torah, andun na yung mga promises niya, andun na yun din yung shalom na makita niyo po, makuha po natin. Yun lang po, Brother Dan. Yun ang nakita ko kanina. Yes. Yun po. Yadayawa, mga kapatid, sa pangungusap ni Abba Yahuwah kay Sister Sarah, being reminded po doon sa keeping the covenant, mga kapatid. And that's what we
noon yung ating intimacy, mga kapatid, na medyo vague, hindi natin alam anong ibig sabihin ng intimacy. Sa atin, yun ang ating intimacy. Yung ating pag-keep sa kanyang covenant, mga kapatid. That's how we should be intimate if we have kept his covenant, mga kapatid. Okay po, Brother Demetrio, you have something to add? May ano lang ako dito sa chapter 11 verse 11. Opo, go ahead. Kasi ito noon sa nandoon pa ako sa titulo, parang ito para maraming tanong. At sinagot naman namin yung mga tanong. Kahit walang nagtanong ngayon, gusto ko nga na ibahagi ito kasi para malalaman natin kung ano talaga ang mangyayari. Sa verse 11, talagang yung pagbalik ng mga tauhan ni Hosea doon sa apat ng suok ng mundo, hindi talaga magawa ng tao yan. Kung tingnan natin itong chapter 11, verse 11, si Abba Yahuwah lang talaga ang may kapangyarihan na tipunin uli ito. At ito, bakit na-share ko ito? Kasi yung Jehovah's Witness, inaangkin nila na sila talaga yung 144,000 na pinili ni Abba Yahuwah. Pero kung tingnan natin ito, si Abba Yahuwah lang talaga ang makakaalam. Walang taong makakaalam sa sino yung kanyang ilagay doon sa apat na suok ng mundo. At siya lang ang may kapangyarihan, siya lang may alam kung saan banda yon, sino yon, at sa kanyang kapangyarihan ay silang lahat ay matipon uli. So walang tao na makasabi na ako isa doon, ito isa doon. Kundi si Abba Yahuwah lang talaga ang may kapangyarihan na sila ay mabalik doon. At kung tingnan natin yung verse 12, at magkaisa yung bandila, yung watawat ng isang katauhan ni Abba Yahuwah sa buong mundo. At kung mayroon man, kasi marami ngayon magpatotoo na sila talaga, si Kibuloy, ganun din. Kung punta tayo sa Roman Catholic, sila rin. At punta tayo sa Iglesia, sila rin. Magpunta tayo sa Jehovah's Witness, sila rin. At Pentecostal, at pati na yung Kamakop, sila talaga yung tutuhanan. Wala talagang ibang na may kapangyarihan na magsabi na ikaw ay isang pinili ni Hosea, ay si Yahuwah lang talaga. Kasi siya ang nakakaalam sino yung 12 tribes. So, ang masabi ko lang ngayon para sa atin, maraming grupo na magsabi na sila ay nagkaisa sa isang layunin na sumunod kay Abba Yahuwah. Pero kung tingnan natin, kung talagang nasunod nila yung nakaisa sila doon kay Abba Yahuwah, malayo talaga. Kasi hindi nila sinunod yung mga Torah, yung mga banal, yung araw ng pamahinga. Nakita ko dito sa atin ngayon na sana, para sa akin, sana lang. Kasi hindi pa man talaga 100% na yung mga Yahuwah believer is sumunod na talaga. Kasi mayroon pang maraming mga makaabala sa buhay, lalo na sa panahon natin ngayon. Sana tayo na ang magkakaisa na
sumunod kay Aba Yahweh. Hindi lang habang ngayon pa lang, hindi pa dumating yung 1,000 years. Apa. Kasi pagdating ng 1,000 years, talaga isa na lang talaga. Hmm. So ngayon pa lang, umpisahan na natin na tayo ay magkaisa. Hindi tayo maghihiwalay sa ating mga gawain ni Aba Yahweh. So, yun lang talaga ang masabi ko dito kasi hindi talaga tayo ang may kapangyarihan. Tama. Na kung sino yung 12 tribes. Kasi si Aba Yahweh lang talaga yun. So darating talaga yung panahon na yung 12 tribes ay tipunin ni Aba Yahweh lahat yun at iisa na lang yung kanilang bandera. Tama. Sa buong mundo. At isa na lang ang pangalan na talagang tatawagin ng panahon na yan ay talaga si Aba Yahweh talaga. Kan. Yahweh. Wow. Wonderful, no? Highlight ko yung verse 12, no? Sa nabanggit ni Brother Demetrio. He shall raise a banner for the nations. O, tinam yan, ha? Nations, ha? Sabihin, mga Gentile nations yan. Hindi lang yan born again, born Yasaraal. Hindi lang, mga kapatid. But nations, that includes Gentiles. Gather the outcasts of Yasaraal and assemble the dispersed of Yehuda from the four corners of the Arats. See? So, totoo yung sinabi ni Brother Demetrio na Aba Yahweh lang yung talaga nakakalam at hindi yan limited sa ano yung mga pag-unawa ng mga other religious groups, mga kapatid. Aba Yahweh lang nakakalam. At sa kanyang kapangyarihang kamay, itong lahat ay ginagawa niya sa pamamagitan ni Yahushua. So, highlight niya yung unity kanina, mga kapatid. Ganon din po yung panalangin ni Yahushua. Kung tinan mo yung Yahukanan chapter 17, di ba? Yahukanan 17, tingnan mo mga kapatid, yung verse 21. Yahukanan 17:21. So that all might be one as you, Father. Yahukanan 17:21. As you, Father, are in me and I in you, so that they might be one in us, so that the world might believe that you have sent me. And the esteem which you gave me, I have given them, so that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they might be perfected into one, so that the world knows that you have sent me, and you have loved them as you have loved me. So, mahalaga pala mga kapatid, no, na habang naghihintay tayo doon sa pagbalik ni Yahushua, dapat itong panalangin ni Yahushua na tayo ay magkaisa, mga kapatid, ay maging matutuo po, mga kapatid. So, ibig sabihin, bahagi tayo dito sa kasagutan sa prayer ni Yahushua kay Aba Yahweh na tayo ay magkaisa, mga kapatid. Bakit mahalaga yon? So that the world will know that Yahushua was sent by Aba Yahweh, mga kapatid. Wow. So, anyone else before tayo magtapos? Meron pa bang nais na mag-share? Meron pa bang magdagdag bago natin tapusin, mga kapatid? Okay, mga kapatid. Lagi nating bibigyan ng halaga ang tetragrammaton, the four letters sa pangalan ni Aba Yahweh. Ya, ha, hu, ha, mga kapatid. Na kung ating babagkisin ito, ya, letter Y, ha, AH po yan, mga kapatid. Kaya magiging ya. And then next ay u or u, Yahoo, and then another ha, which is AH. Kaya magiging Yahuwa. Yahuwa po ang ating Aba. Okay? Yahuwa po ang ating Aba, mga kapatid. Kung saan nakasulat sa Exodus chapter 3, verse 15. At ganito rin po si Yahushua, mga kapatid. Yahu, Shan, Ayan, mga kapatid. Okay, first three letters, ganun po sa pangalan ni Aba Yahweh.
Sian and Ayan, mga kapatid. Sian, tunog ay SH sound, and then So, Yahusha. Yahusha, mga kapatid. Yahusha po ang totoong pangalan ng ating Misaya na ang ibig sabihin, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Marami tayong mga references, mga kapatid. Call on the name of Yahuwah and you will be saved. Joel 2:32, mga kapatid. Call on the name of Yahuwah and you will be saved. Kaya, kung ibang pangalan ang Misaya ay ikaw ay tumatawag, paano yan? Paano ka maligtas? Kasi call on the name of Yahuwah, you will be saved. And Yahusha means Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So that being said, mga kapatid, all esteem and praises be unto Abba Yahuwah. Kayong mga manunood sa Republish, ang mga lessons, ang mga emphasis na ating na-highlight dito ay magbibigay sa atin ng hope of a better tomorrow when Yahushua comes, mga kapatid. But be sure to know His name, Abba Yahuwah. Be sure to know His name, Yahushua, mga kapatid. And be sure to follow His Torah and be sure to be in a covenant relationship with Him. So, mga kapatid, tayo ay magkaroon po ng bahagi sa kaniyang paghari ngayon, sa kasalukuyan, at bahagi din po tayo sa kaniyang paghari sa hinaharap. All esteem and praises be unto Abba Yahuwah.